for this case, negative 1 to 5. Ang limit ng y, 2 to 4. Ang limit ni z, 0 to 1. Dahil kanina, nag-partial integration na tayo. So dito, dahil lahat ng limit is constant, gagamitin ko is yung separation. Sir, anong ibig sabihin? So, pwede muna natin ngayon itong gawin, i-distribute muna natin, ano? So, magkakaroon tayo ng integral 0 to 1, 2 to 4, negative 1 to 5, ng ano, distribute lang natin itong tatlong derivative dito, at saka dyan, no? I-distribute lang natin by linearity. Ibig sabihin, yung first ko, meron tayong ano, x, sino to? dx, dy, dz. Nang naka-add, ganun ulit. So, tatlong integral ulit. Same limits, no? So, 0 to 1, 2 to 4, negative 1 to 5. Nino naman? We have y, z squared, dx, dy, dz. O, kapag constant ang limit, ganito ang diskarte. Separate natin. Okay? Una, separate natin sino? Si x dx. Ang variable lang is x dx. Or pwede kong unahin, dz. Meron ba tayong variable z dito? So wala. So ang ibig sabihin, multiply next one. Ibig sabihin, yung first part, pwede ko i-separate ang integral na lang ni, no? dz. So dz, ano ang kanyang limit? 0 to 1. Nang nakamultiply, meron bang variable si y dito? Wala. So therefore, kunin mo na lang sino? Si dy, ano limit? 2 to 4 nang nakamultiply sa integral nino x dx kasi siya may variable, negative 1 to 5. Ibig sabihin, pwede mo na itong pindutin sa calcu. So same matter dito sa ating second part. Unahin natin si dz. Ngayon, may z pa dito sa function? Meron. Z squared. So yun ang isasama mo sa kanya. Ibig sabihin, meron ka rito z squared dz na ang limit, ganun din, 0 to 1. Nakamultiply. Meron ba tayong variable y dito sa ating function? Meron. So, yun ngayon ang isasama mo kanino? Kay dy. Limit 2 to 4. Tapos, i-times mo na lang yan sa integral. Meron ba tayong x? Wala, ano? So, therefore, dx na lang ang natira sa kanya. Negative 1 to 5. So, lahat yan, pwede mong input kay calculator ng diretso. So, kung paano ko siya sinulat, ganun ang input. Kaya lang, lahat ng variable, gagawin mo x. So, integral. So, pagka tulad dito, wala nakalagay, 1 lang ang ilalagay mo. So, ibig sabihin, 1 dz. Or that is dx kay calcu. So, ano limit? 0 to 1. Tapos, lagyan ka lang ng times. Kunin mo pang integral. Pag wala ang function, 1 lang ulit. Ano limit? 2 to 4 naman. Tapos, times. Kunin mo integral. So, ngayon, nandun si x. So, alpha x, ano limit? From negative 1 up to 5. So, ayun na yung first part. Ngayon, kung gusto mo diretso, pwede mong diretso. Ngayon, kung hirap ka naman na mag-diretso ng tuloy, equal mo muna yan. Pag equal mo, yung first part, ilan siya? 24. I-plus mo na lang, i-type mo lang yung second part. Ganun lang ulit. Integral lang ngayon is what? Alpha x squared. Limit ulit, 0 to 1. I-times mo lang ulit. Integral. Meron kang y, dy. So ngayon, gagawin mo lang siyang x. Anong limit? 2 to 4. Then lastly, times. Integral. Walang multiplier si dx, so lagyan mo lang ng 1. Anong limit? Negative 1 up to 5. Tsaka mo na equal, ito yung value ng second part. So, ibig sabihin, 24 plus 12. So, alam mo na yung final answer. 36. Ganun lang sinusolve yung triple integration. Anong letter? That should be cut style. Okay? Ngayon, pwede rin namang i-apply